Tapos, ano ba talaga yung kulang sa Gilas Pilipinas? So, mamaya pag-usapan natin. So, unahin natin, sino-sino ba yung mga player ngayon ng Gilas Pilipinas na dapat tanggalin, no? For me, ang tanggalin diyan si ano una itong si Chris Newsome, no? Si Chris Newsome dapat tanggalin na ito. Pangalawa, si CJ Perez, isa pa na hindi masyado akma dyan sa triangle ni Coach Tim Con, itong si CJ Perez. Kasi ang dalawa ni CJ Perez is takbuhan eh. Kasi athletic itong taong to eh, no? Itong si CJ Perez, no? I think CJ Perez have a chance pa rin, no? Sa Gilas Pilipinas, deserve pa rin niya dyan. Itong si Chris Newsome, dapat tanggalin na ito. Pangalawa, itong si Calvin Optana. Si Calvin Optana, isa sa mga future sana ng Gilas eh. Kaso, sa ganitong competition, siguro kabado pa. No? Yan yung problema ni Calvin Optana dyan. Medyo kabado pa. At kailangan din masanay si Calvin Optana sa kasi ang galing niya sa PBA pero pagdating sa international medyo walang pagbabago, no? So yan. At sino pa yung mga tatanggalin? Si Scotty Thompson, of course, hindi matatanggal yan dahil paborito yan ni Coach Tim, itong si Scotty, no? At for me, bakit hindi bigyan ng chance si Arja Barrientos, no? Point guard din naman, pareha naman sila point guard, no? Bakit hindi naman bigyan ng chance si Arja Barrientos, no? Diyan sa Gilas Pilipinas. So yan uh, yung mga pwedeng tanggalin, no? Si Newsome, pwede rin si Optana if nandyan pa si kung nandyan pa si kung makuha nila si ma-invite nila si Arvin Tolentino, si Matthew Wright, pwede na siguro tanggalin itong si Calvin Optana. Of course, MVP yan, galing sa MVP team yan, tingin ko hindi nila matatanggal yan si Optana, no? Sa tingin ko. Kasi yung MVP at saka SMC Group, nagsama yan eh. Kaya nagsama yan dyan sa Gilas Pilipinas, nagsanib sila. So malamang hindi yan tatanggalin, no? Kung siguro may available na Arvin Tolentino, siguro pwede yan siguro pang reserve itong si Calvin Optana, no? Tapos sino ba yung dapat dagdagan diyan sa Gilas Pilipinas, no? Nandiyan na si QMB, di ba? Tapos yung suggestion ng mga fans si Mike Phillips, no? Si Motor Mike. Na yung laruan niya parang Danny Sigel, no? Tapos si Xavier Lucero, no? Tapos yung mga big man. So ang problema natin dito, yung mga big man natin hindi kagaya ni no? Hindi kagaya nila Jokic, nila Wembanyama na talagang tumitira sa tres, no? Yung mga big man natin hindi mga katulad nila eh, no? Siguro yung bawian na lang talaga sa depensa, no? So Justin Baltasar nasama sa practice, no? Pero hindi nasama sa 12. Tapos Arvin Tolentino, sino pa ba? Si Robert Bulik, no? Isa pa sa kulang ng Gilas Pilipinas yung mga shooters, no? Yung mga tumitira sa tres. Kaya isa tayo sa mga pinakakulilat eh pagdating sa 3-point shot, no? Sa free throw line, no? Kaya yung mga ibang fans bakit ginawang bakit inimplement itong 4-point line ng PBA? Di naman magaling di naman kulela tayo sa 3-point shooting. Dapat hindi dapat inimplement 'yan, no? Yan yung nabasa ko yung isang araw no? For me, isa sa mga kulang isa sa mga kulang talaga yung mga shooters, no? Lalo na yung mga wings na talagang magaling sa tres, no? Isa pang nakita ko isa pa lang nakita ko diyan si Dwight Ramos no? So the rest wala pa ko nakitaan no?
dapat kailangan nila talaga sa Gilas Pilipinas, shooters, no? Kahit yung mga wings na magaling sa tres, no, mga yan,